Oha, Davao City, ladies and gentlemen. So time check tayo is 1:20 ng umaga. So madaling araw. So ano ngayon no, weekdays. So ito yung hitsura ng Davao City. So dito tayo standing in front of San Pedro Cathedral, no? So it's a Metropolitan Cathedral ng Davao City. So San Pedro Square tawag dito. Ito yung ating Candelaria Park ba to dito? Tingnan nga natin. Tama ba? Candelaria. Okay. Candelaria Park. Tapos ang guli ang panglungsod of Davao. Yan. Sorry. Centennial pala. Saan ba yung Candelaria Park? Parang doon yata sa ano, no? Sa Bahada pala yun. Okay. So ito yung city hall namin dito sa Davao City. Kumbaga ano bang meron? Ano lang? Nakatuwa lang kasi may pati dito may palaka Hindi pala palaka, sorry, toko pala. Toko. So Davao City check tayo dito ngayon, no. Anong ganap sa Davao City? Katong oras weekdays. Tapos madaling araw. 'Di ba? Peaceful lang. Payapa. Gabi ay mapayapa kung ang mahal sa buhay ay kapiling. So yun nga lang, no, sa kila Ma'am Hanelet Abansinya and Kitty Duterte. Hindi naman sinabing malungkot, pero hindi siguro ganun kapayapa, no, kung pagbabasehan natin yung kanta ng Asin. So hindi ganun kapayapa ang gabi nila kasi nga hindi nila kasama yung kailang pinakamamahal na si Tatay Digong. So this is City Hall of Davao. Bolton Street corner, San Pedro. Humble stage of Davao City, Rizal Park. Diba? So ano meron sa video na to dito? Wala lang, simplihan lang natin ang vlog. Kumbaga flexing lang, no? Featuring lang Davao City downtown area or City Hall. Hitsura niya or anong ganap, no? Or anong sitwasyon sa gantong oras, madaling araw. Galing. Diba? Ganda ng syudad, no? Davao City. Simple lang siya tignan. Pero yun pala ay napaka mayaman. Pero grabe yung Makati, no? Hindi talaga sila patitinag. Ano pa rin sila? Number 1 yata, if I'm not mistaken, when it comes to GDP. Dinaig niya ang Manila. Quezon City. So, top 5 kasi na richest city in the Philippines in terms of GDP. So Davao City kasama sa Magic 5. So this time pasok pa rin naman sa Magic 5 ang Davao, pero talagang isa kasi the fastest running city kasi ang Davao City, no, aftering cities in Manila. Pero kahit pag fastest running city ang Davao City, talagang milya-milya talaga ang layo, no, ang Makati, ang advance when it comes to GDP. Siyempre sila naman talaga yung financial hub, capital ng Pilipinas. Davao City kailan naman ito nag-boom? 90s, no? Noon siya pa. Noong 90s kasi yun yung parang parang development era, ano ba tawag dyan, yung mga basta kasi nagkaroon ng Asian crisis, di ba? Nagkaroon ng recession all over Southeast Asian region or Asian region. So affected, no, nagkaroon ng crisis at that time. So kaya hindi na to natuloy yung yung mga tawag nito, yung development sa Pilipinas that time. Yun nga yung paglalagay ng mga high-rise buildings, mga ganun, mga
Yung mga BPO siguro, isa yan sa basta business hub ang Pilipinas dati sana in the 90s, pero di nga natuloy dahil sa crisis. So Davao City, kung isipin natin talagang in that 2000, no, nasa 2000s na siya na umarangkada, nag-soar. Pero syempre itong Davao City hindi pa to, no, baga although wala tayong narinig na mga upcoming na mga development, unlike nung mga previous years, no, nung time pa ni Tatay Digong na sunod-sunod, hindi pala sunod-sunod, sabay-sabay, no, Cebu Landmaster, Ayala, Mega World, halos nakipag sabay-sabay lahat, no. Grabe yung competition, grabe yung rivalry sa mga townships development sa Davao. So Davao City, no, simple lang siya tignan, napaka-humble ng hitsura, napaka-simple and humble ng aming dito, City Hall. Pero grabe, diyan lang naman nagmula mga Duterte, di ba? Siyempre mga diyan, mga detractor, mga basher ng mga Duterte, siyempre nililiit nila yung belittling the Dutertes, no, itong mga basher. Siyempre kampo ng mga loyalist, no. So ang nangyari yan, minamaliit nila yung mga Duterte, ina-underestimate. Di nila alam na napaka-powerful ng mga Duterte. Powerful hindi dahil sa mapera or powerful dahil mga diktador, kundi powerful sila kasi mahal sila ng mga Pilipino. Majority, ha. Grabe, 84 ba? 'Di ba? 84 yung net satisfaction rate ni Tatay Digong, no. Nung siya bumaba. Siyang pinakamataas na record sa buong kasaysayan ng Pilipinas, or pinakamataas na net satisfaction ratings, trust and approval ng presidente or mataas official ng isang bansa sa Pilipinas. So it's Duterte only. Tapos yung kay BP Sara, kita nyo, di ba, napaka fearless, no, ng namin Agila ng Davao. Galing lang, nakatuwa. So Davao City is small, simple lang. Simple lang ito yung namin, humble home, humble City Hall, yan, heart of the city. Pero mayaman, diba? Tsaka dyan nagmula ang mga Duterte family. Powerhouse, political powerhouse ang mga Duterte. Kaya ngayon sabi na kahit pa ma-impeach si VP Sara, meron pang Paulo Duterte, meron pang Basti Duterte. So ibig sabihin, tatanda na lang itong si Martin Romualdez, hindi niya talaga masubukang maging presidente ng Pilipinas. Wala naman talaga siyang wala man siyang appeal, wala man talaga siyang charm, wala siyang charisma, wala talaga siya. Sana na siya, no, nananatiling private citizen, ini-enjoy ang kanyang pera, di ba? Kasi sa politics wala talaga siya pag-asa. Mantakin mo, sa ngayon sa Tacloban mananalo siya, walang kalaban, di ba? Walang challenge, di ba? Walang pride. Kasi yung kanyang opponent ay pinadisqualify lang naman. Parang Ninin ang pangalan yata nung babae. Sayang. Sureball manalo yun. Diba? So ito lang, ha. Na tayo dito, showcasing Davao City. Update, ha. Anong hitsura ng Davao City sa madaling araw weekday. So wala na masyadong tao. Napaka peaceful. Payapa.